Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We are on diary entry number 981. I understood that these 2 years of interior suffering which I have undergone in submission to God's will, in order to know it better, have advanced me further in perfection than the previous 10 years. For 2 years now, I have been on the cross between heaven and earth. That is to say, I am bound by the vow of obedience and must obey the superior as God Himself. And on the other hand, God makes His will known to me directly. And so my inner torture is so great that no one will either understand or imagine these spiritual sufferings. It seems to me that it would be easier to give up my life than to go again and again through 1 hour of such pain. I am not even going to write much about this matter because one cannot describe what it is like to know God's will directly and at the same time to be perfectly obedient to the divine will as expressed indirectly through the superiors. Thanks be to God that He has given me a director. Otherwise, I would not have advanced one single step. Nanawaan ko na nitong huling 2 taon ng panloob na pagdurusa na naranasan ko dahil sa pagsuko sa kalooban ng Diyos upang mas mapalalim pa ang kaalaman dito, ay nagdulot ng higit pang paglago tungo sa kabanalan kaysa noong nakaraang 10 taon. Sa loob ng 2 taon hanggang ngayon, nasa krus ako sa pagitan ng langit at lupa. Ibig sabihin, ako ay nakapako sa panata ng pagtalima at dapat na sumunod sa superior katulad ng pagsunod sa Diyos mismo. At sa kabilang banda, direktang ipinahiwatig ng Diyos sa akin ang kanyang kalooban. Kung kaya ang panloob na pagdurusa ay napakatindi na halos walang makauunawa nito o makawawari man lamang ng mga espiritual na pagdurusang ito. Sa akin ay para bang mas madali pang isuko ang sarili kong buhay kaysa paulit-ulit na pagdaanan ng 1 oras na ganoong pagdurusa. Hindi ko isusulat ng detalye ang mga bagay na ito sapagkat hindi maipaliliwanag ninuman kung ano ang itsura ng may direktang alam sa kalooban ng Diyos at kasabay nito ay ang pagiging ganap na pagkamasunurin sa banal na kalooban na ipinahihiwatig sa pamamagitan ng mga superyora. Salamat sa Diyos sapagkat binigyan niya ako ng isang direktor. Kung hindi ay hindi ako makauusad kahit isang hakbang man lamang. So Faustina compared the last 10 years of her life and the last 2 years of interior suffering. Yung last 10 years, no, pag tiningnan niya, ay mas mabagal daw yung pag-usad ng kanyang spiritual growth. At mas bumilis kaysa nung huling nakaraang 2 taon. So imagine 10 years. Parang ganito, no? You studied from grade 1 to grade 10. 10 years yun, di ba? So what you have accumulated, yung hanggang sa junior years, yung knowledge noon. Pero, so 10 taon yun. Pero yung inabot niyang level na yun for the last 10 years, compared to the last 2 years, no, for the recent 2 years, mas malaki yung iniabante ng kaluluwa niya because of interior suffering. Yung mga paghihirap na naranasan ni Faustina. So yun yung ipinagkaiba. Yung sa 10 years na nakaraan, hindi siya kasi nung naghirap nun di ba? Parang madali lang
Nagsisimula pa lang naman siya noon, no? Parang ganon. So, isama mo pa yung pangangatulong niya, pagiging domestic helper niya. Madali lang yan, di ba? Wala naman siyang naranasan nung nagtatrabaho siya sa labas, nung nasa outside world siya. Bagamat may mga physical labor yon being a domestic helper, she was happy and uh, wala namang interior suffering, pero okay lang siya. Kaya lang, she noticed that her spiritual growth did not advance. Pero nung nagkaroon na siya ng mga uh, sufferings katulad ng pang-alipusta, humiliation, tas interior sufferings such as the hidden stigmata and all that, yung pagkakasakit niya, no? So imagine niyo ang bilis daw ng iniabanda niya sa perfection. She has parang walang sinabi yung 10 years. So anong ibig sabihin nito? When we are having extreme difficulties, hindi, parang ganito po, no? In my experience, it goes like this. When you are serious in the spiritual path, yung serious, you will go into the discipline. Discipline such as regular prayer, doing corporal works of mercy, uh, lahat ng discipline, no? Susundin mo, pati yung obedience, humility, yan, lahat. When you're serious in going through the spiritual path, the Lord will hasten your growth. And one of the ways to hasten the growth, spiritual growth, is to put more sufferings. Why? One time, sabi ko, Lord, bakit ang tagal-tagal nung, ano ko, no, ang tagal-tagal nung pag-alwa ng buhay. In such a way na nasa spiritual path ako, no, pero kahit hirap na hirap ako financially. Di naman ako naghihirap, pero mabagal lang. And then, I continued with the work. Tapos, sunod-sunod yun, no? Meron akong physical sufferings. Nagkasakit ako nung sunod-sunod din. And then one time, big time din, no? I am complaining about, quote-unquote, complaining no? About provisions. Kasi, nandun ka na eh. I chose not to work anymore and go full-time to the work, the Divine Mercy work. Tapos biglang, isip ako, no, why did I lose ang laking pera? Parang na-scam ako eh, no? Bakit ganon? Ang napakaingat ko sa ganyan. I know what to do. I know what. Pero, nangyari pa rin. So, meditating on that, napansin ko lang na right after that, kasi tinanggap ko siya ng maayos eh. Sabi ko nga, yun palang pera, figures lang yan, numbers lang. Kasi nabawas siya dun sa account mo, halimbawa 1,000, naging 700. Figures lang siya. Pag hindi mo pala siya pinansin, ganun lang siya, 1,700, then it would be 1,200, 1,500. Parang nagiging ganun siya. And then babalik lang siya ulit, mababawasan. But in essence, pinoprovide naman lahat. So, the point is, if you are having difficulties in whatever field, pabibilisin ng Diyos yan para ano na, no, maging pure ka na, perfect ka na, and the Lord will be able to use you perfectly. Kasi kukulangin ka ng power. Halimbawa, in propagating the divine mercy word, kukulangin ka eh. Kung hindi siya magbibigay sa'yo ng additional power. And for us to gain that power, kailangan yung lahat ng previous debts, no? Nakaraang utang natin, nakaraang dumi natin, kailangan papilisin din niya. Ibigay din sa atin parang may utang halimbawa na pain to other people.
magkakaroon ka rin ng pain in yourself in other forms. Mabilis lang yon. So you have caused 5 years of pain to other people. Ibibigay sa iyo yung pain, maglalast for say 1 year, pero ang tindi, no? Or even lesser in time, in period, pero ang tindi. Kasi nga, para pabilisin yung pagbabayad mo on whatever debt you have as a soul. Kasi kapag nakabayad ka doon sa whatever debt, no, kung ano man yung utang mo, hindi lang financial ito, no? Kapag nakabayad ko kasi, malinis ka na and the grace of God can flow to you. So imagine, Faustina was able to suffer a lot. She was able to pay a lot. Ang linis-linis na niya. Kaya dumadaloy sa kanya yung grasya ng Panginoon. So that whatever she asked for the souls, di ba? Ang dami niya pinagdadasal na kaluluwa. Meron siyang credit, meron siyang nawi-withdraw, meron na siyang power, no? Para mag-transform ng mga buhay ng mga kaluluwa. So, ganun, no? If you are having difficulty right now, parang sabihin mo pa, Lord, bring me on, no? Kasi, bring it on, no? Kasi, magpapabilis yan sa paglilinis mo. And in that way, you would be able to be used better by the Lord. Magagamit ka ng Diyos sa mga bagay. Ngayon, kung you are having sufferings, puro ka reklamo, ganito, ganyan, ganoon, no? Hindi mo yan matanggap at nagmumukmuk ka, hindi mo ma-appreciate or hindi mo ma-meditate, hindi mo makita ang dahilan ng mga paghihirap mo, maliligaw, you will not be able to acquire more power. When we say power, it is using that power for the glory of God. No, yung sinasabi natin na ah compare mo yung sarili mo dati, hindi ka pinakikinggan, di ba? Pag nagsasalita ka, hindi ka pinakikinggan, wala kang power. Your words have no power. And then lately, nagsasalita ka and people are listening. Now, you have the power because people are already listening to you. So, yun po yun, ano? Tsaka lahat ng mga dumaan talaga sa hirap. No? At the end, makikita mo yung uh, the benefit of having won the battle. Yung mga hirap na hirap sa buhay pero nagsumikap, tingnan nyo yan. Yan yung ang gaganda ngayon ng buhay. No? Yung mga, you have heard a lot of stories about rags to riches. No? Kasi talagang tiniis nila yung hirap. Tiniis nila yung kung nag-abroad sila, halimbawa, tiniis lahat nila, no? Yung pagpapakasakit doon. No, kung nandito naman sila sa Pilipinas, no? Hindi sila mapag-aral ng magulang nila, but they persevered, no? Nagtrabaho, nag-working student, tiniis lahat, no? Nagpuyat, no? Hindi kumain ng maayos kasi sinisave ang pera. Pero pagkatapos naman nun, di ba? Yan yung mga totoong successful people. Pero yung mga anak natin, halimbawa, or those children who grew up, no, na napaka-comfortable ng buhay, nasa comfort zone. Konting pitik, no? Sabi nga ng anak ko yan, yung mga batang ganyan na itingin mo, konting pitik lang, suicide, konting pitik, very emotional na, bagsak na yung mga ano. So, let us appreciate all the sufferings that we have. And the more sufferings we have, or the more sufferings that the Lord is providing us, it is beneficial to the soul. Yan ay pagbabayad sa ating utang at paglilinis sa ating sarili. At kapag malinis na tayo, we become more powerful. Just like Faustina.